Binabantayang convergence, isa ng invest na mataan sa hilagang bahagi ng Guam o sa silangan ng Babuyan Island sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Magiging bagyo ba ito at tatama ba ito sa bansa? Alamin. Kalat-kalat na pag-ulan dahil sa pag-iral muli, dahan-dahan ng ating habagat sa kaluran, makakaapekto ng mga malawakang pag-ulan sa silangang bahagi naman sa kabilang na Palawan, West Portion sa Visayas at Mindanao. Ilang bahagi ng South Luzon, patuloy pa rin makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan, bunsod pa rin ang umiiral na Easterly. Metro Manila at ang bahagi ng Sino de Luzon, bagamat katamtaman o overcast, ay may mga forecast pa rin tayo na posibleng umulanin especially sa hapon o gabi. Huling umaga ng hot dry season, magtatapos ito eksakto alas 10:43 ng umaga sa pagpasok naman ng summer solstice sa Northern Hemisphere o tinaguruan na nating wet season o habagat season sa Pilipinas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, June 21, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 9:11 na ng umaga. At dahil sa umiiral na naman ang ating habagat sa kaluran, gaya ng ating forecast nga po nung nakaraang mga linggo ay inaasahan na natin ay may mga kalat-kalat na pag-ulan ng iiral sa kaluran na naman ng ating bansa at base sa ating lightning detection system. Sa animation, nasa 63 lightning strikes na po tayo. Pero kung sisilipin natin ang real time, yung real time na lightning strike count natin sa bansa, ay nasa total of 94 outer lightning strikes tayo ngayon. Pero sa mas malapit sa kalupaan ng Pilipinas, ay nasa total of 87 lightning strikes na po tayo. Bagamat ang mga iba rito ay more than 100 minutes pa o mahigit isang oras na po ang nakalipas. Yung pinaka-latest natin, at least less 20 minutes, current ay nandito ngayon sa may bandang Palawan, na kung saan, kung sisilipin natin sa NOAA AVN, yan ay makikita po ay malawakan po ngayon ang pag-ulan na umiiral sa iba't ibang bahagi ng Palawan. Kabilang na ilang bahagi ng Southern Luzon at West Portion sa Visayas, kaya nakakaranas ng malawakang pagkulog at pagkidlat ang ilang bahagi na yan sa Palawan. At kung mapapansin ninyo ay umiiral na naman ang ating southwest monsoon na naman. Yan, dahil panandalian lang naman ito na mahinga ng konti. Pero depende sa daloy ng hangin sa katimog kanluran ng bansa ay magdudulot nga po ng mga malawakang pag-ulan dito. At mararamdaman na naman natin sa kanluran, as usual, gaya na lamang taon-taon na makakaramdam na naman tayo ng mga inang intermittent rain shower. So ingat po sa mga potential pa rin na pagbaha, lalo na sa buong kanluran ng bansa, especially dito sa may bandang West Portion sa Visayas nga po, kasama na ang Palawan, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi dyan sa may bandang Southern Luzon area. So anytime ay magkakaroon din tayo ng mga pag-ulan dito sa Calabarzon at Metro Manila. So nasa 94 lightning strokes, so 87 inner lightning strikes na ang na-record sa aking lightning detection system within 2-hour period na po yan. So ang current oras natin ngayon, tuloy-tuloy lamang yan. So 9:14 AM na po ang kasalukuyan nito na nagbibilang na meron tayong 94 lightning strokes in total. Ibig sabihin lamang nito ay inaasahan ang mataas na mga water vapor dito. Hopefully, kumpleto ang Doppler radars ni Pag-asa. Makikita natin dito ay hindi gumagana naman ang bandang kanluran na Doppler radar. At yun nga lang, dahil sa hindi latest ang ating mga Doppler radars, hindi ganun kapulido yung sagap niya dito sa may bandang timog kanluran o sa bandang South Luzon. Kaya hindi masyado nasasagap yung water vapor dito sa may bandang Palawan. Although sa satellite imagery na tiningnan natin kanina, kitang-kita nyo naman ay heavy rain at malawakan dala ang ulan ang nakikitaan natin sa Himawari satellite imagery. So kung i-double check natin gamit ang CMS NOAA na Doppler wavelength imagery, ay malawakan po ang pag-ulan. Ayun, kitang-kita po, moderate to some heavy rain showers pong umiiral sa may bandang South Luzon at diyan sa may bandang Palawan nga po. Kitang-kita naman sa pinaka CIMS Doppler imagery nila. Yan.
Yung sa atin dito kay Pag-asa hindi masyado nasasagap. Kasi nga po, hindi pa upgraded. Kung hindi ako nagkakamali ay hanggang 1.5 ata o 2 mm ang kayang masagap ng ating Doppler radar, yung X-band radar. So, kapag less than 2 mm kasi na droplets ng ulan, hindi yan kayang masagap ng microwave Doppler radar natin o ni Pag-asa po. So, yun po ang medyo bad news. So, mga siguro estimated, mga 2 mm ang kaya nitong masagap. At below 2 mm o below 1.5, hindi na kayang masagap. Hindi kagaya sa mga high-tech sa ibang bansa, kagaya na lang sa Japan, kahit 0.1 mm kayang masagap ng kanilang microwave X-band radar. Kaya kitang-kita sa satellite image, sa Doppler radar, hindi satellite imagery, Doppler radar nila, ang imagery kahit 0.1 mm lamang na droplet ng ulan, nakikita na dun sa kanilang area kung gaano nakalawak yung sakop niya. So, ganun po ang kaibahan yan sa ating Doppler radar sa Pilipinas. Kaya kung umaabot sa 2 mm pataas ang Doppler radar, doon lamang, o yung droplets ng ulan, rather, ay doon na lamang nasasagap yan ng ating Doppler radar. So, hopefully, ma-upgrade na sana ni Pag-asa yan. Itaas na sana yung resolution ng yung Doppler receiver. Taasan na sana nila, i-upgrade na nila sa 2000 XCW o CW radar na nabibili na ngayon sa Japan. Siyempre, may kamahalan, if I'm not mistaken, nasa mga 180 million ata kada isa to 200 million ang isa. Yun ang huling nakikita ko sa pinaka-website ng mga manufacturer ng Doppler radar. So, mas mahal. Kayang-kaya naman natin yun kasi hindi naman umaabot ng half billion pesos. Mga 200 million lang naman ng mga 200 million o 300 million. Depende sa lifespan kasi magkakaiba kasi yung unit. So, kung mas maganda na lang, taasan na lamang. Dahil kayang-kaya naman siguro ng budget natin yan, mga siguro 300 million pesos, kaya na po natin yan. Kaya naman natin siguro yan. So, kung may project tayo, at least masakop ang buong Pilipinas. O di kung let's say 200 million ang bawat isa, ilan yung Doppler radar natin? 12 ata. So siguro mga mahigit 1.2 billion pesos lang siguro ang kailangan o 1.5 billion pesos ang kailangan para ma-upgrade ang lahat ng Doppler radar natin. At syempre, mas latest at mas mahaba ang buhay niya. Kasi madaling mapundi po yung pinaka-microwave gun niya. Yung mga Doppler radars kasi napupundi rin yan. Tumatagal yan ng mga siguro 5 years, 10 years, tapos kailangan palitan. Dito yata 50 years na yata yung bagong CW band radar ni Japan, ng Japan na minamanufacture nila. Kaya hanggang 50 years na ang lifespan. So sana ma-upgrade natin yun mga folks, lalo na sa mga officials natin kay Pag-asa. Kaya naman siguro natin i-provide yan. Siguro 1.5 billion pesos, sapat na po siguro yun para maging high-tech ang ating Doppler radar system na kahit 0.1 mm na patak ng ulan, nasasagap na agad ng ating Doppler radar, 'di ba? At least mas dynamic at nakikita na natin sa area ng coverage ng buong Pilipinas yung mga posibleng ulanin. Kahit 0.1 mm lang 'yan ay naiipon ka agad diyan. So wag natin baliwalain 'yan, mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds mong umiiral dito sa amin sa Caloocan. So medyo nagiging windy na naman at may hangin na naman tayo sa Timog Kanluran. Nakikita natin sa ating wind vane at wind anemometer. Nakikita natin tumataas na naman ang bugso ng hangin natin na nanggagaling sa Timog Kanluran. Ibig sabihin lamang ay unti-unti na namang nagpaparamdam ang ating habagat. At ngayon meron naman tayong bagong low pressure area, invest. At tatalakay natin yan mamaya-maya dahil kahapon alam na ninyo na meron na tayong binabantayan dyan. Sa lowest sa presyo na itala na weather station kaninang 4:47 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon 33.9 degrees Celsius lamang ang pinakamataas na namin na air temperature kahapon ito ng tanghaling tapat o quarter 1 PM at 12:45 PM po yan ng maghahapon na. So, ibig sabihin, mataas ang naging heat index namin dahil sa mataas ang outside humidity kahapon, kaya umabot sa 49 degrees Celsius ang aming init pandama. So,
naging mataas pa o medyo mainit o maalinsangan pa rin kami kahapon despite na mababa lang ang air temperature. So ganun po ang diferensya. Hindi ibig sabihin mababa ang ating outside temperature, medyo kampante na tayo dahil minsan sobrang taas naman ng ating humidity at bahagyang umaabot sa 32 to 33 degrees Celsius, maalinsangan pa rin ang aabutin natin yan mga folks. Dahil dumodoble yung ating init pandama o yung heat index. So sa ating heat index forecast mula dito sa amin kaninang as of 8:59 AM ngayon, nasa 42.9 degrees Celsius na po ang aming heat index sa Caloocan at nasa danger category na po ito. So inasahan 36 degrees daw ang aabutin pero nilagpasan na po ng aking weather station. So pero ang expected daw 36 degrees Celsius lang daw ang pinakamataas. Pero aabot pa nga daw yan sa 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Pero ngayon pa lamang ay nasa 42.9 o halos 43 degrees Celsius na kagad ang init pandama namin sa Caloocan. Sa iba naman ng lugar, sa piling location lamang sa Pilipinas, umpisahan natin ang Ilocos Norte. So kung gusto niyo malaman sa mga bayan ninyo na hindi natin na isasama kasi mauubos yung oras natin mahigit halos isang oras na nga ako nagre-report, hindi pa natin nakukumpleto yan. What more kung iisa-isahin pa natin yung mga lugar na yan. So hanapin nyo na lamang sa aking website under ng aking init factor. Makikita nyo naman yung mga lugar ninyo, i-click nyo lamang yan sa mapa dito. Yung mga locations ninyo, malalaman nyo na kaagad ang mga probability of forecast. Doon kasi Pag-asa kakain ng sobrang laki ng data ang inyong mga mobile phones dahil masyadong totally loaded kapag na-load yung website nila sa Init Factor. Sana i-simplify na lamang ni Pag-asa para hindi masyado mabigat pag nag-load sa kanilang sa ating mga website. Mapakabigat po ng kanilang webpage doon sa Init Factor. Kaya pag nag-load ka, ang tagal mag-load at napaka-slow ng loading dahil nga po sa bigat. Kasi kasama pa yung mga JSON file, pinapakita pa yung pinaka-area ng buong bansa na kung saan mataas ang init factor. Pero hindi nila nasisimplify o na-compress yung mga data kaya ang bigat pag nag-load. So kung gusto niyo na mabilisan at hindi masyado mabigat, pwede niyo bisitahin sa aking init factor dahil iisa lang naman ang ginagamit namin ni Pag-asa, which is ang ECM WF lang din. Sa ECMWF lang din nila nakukuha yung forecast ng init factor, which is na-discover ng inyong lingkod at yun din ang ating ginagamit sa ating mga forecast karamihan, maging sa tropical cyclones. So sa Ilocos Norte, makikita natin ang heat index nila ngayon. So far, 38 degrees Celsius ang inaasahan at aabot yan sa pinakamataas sa 39 degrees Celsius mamayang alauna. So mukhang mababa pa rin ang heat index. Medyo gloomy tayo ngayon dyan. Sa Tuguegarao naman, inaasahang heat index 39 degrees Celsius pero medyo mas mainit sa kanila at aabot pa sa pinakamataas na 48 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo nasa danger level ang magiging heat index ninyo mamaya sa Tuguegarao, kaya wag masyadong magbibilad at uminom ng maraming tubig pa rin. Sa Santiago Isabela naman ay ang heat index ninyo 38 degrees Celsius pero tataas din sa danger level na hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 din daw ng hapon. So mukhang magiging maalinsangan kayo dyan sa silangan ng Hilagan Luzon. Sa Dagupan naman Pangasinan, 36 degrees Celsius ang inaasahan ninyong heat index ngayong umaga pero aabot pa rin daw yan hanggang 45 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. Sa bahagi naman ng Batangas ay nasa 37 degrees Celsius po ang inyong kasalukuyang heat index forecast pero tataas pa yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. Nakalimutan natin ang Central Luzon sa Tarlac. Balikan natin. Ang heat index sa inyo ngayon dyan sa Tarlac ay nasa extreme quotient of 36 degrees Celsius ang forecast pero tataas pa yan sa hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So despite na magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat katapag-ulan, mukhang medyo magiging malagkit-lagkit pa rin ang alinsangan natin dyan. Sa bahagi naman ng San Jose Occidental Mindoro, inasang heat index forecast sa inyo dyan ay nasa 36 degrees Celsius at tataas pa yan hanggang 39 degrees Celsius ngayong tanghali. 12 o'clock po yan ng tanghali. Sa bahagi naman ng Cebu, inaasahan na heat index sa inyo dyan ay nasa 35 degrees Celsius at tataas pa yun hanggang 37 degrees Celsius starting mamayang tanghali 12 o'clock hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So mapapansin natin mukhang hindi umaabot ng 40 degrees Celsius
yung mga heat index natin sa Katimugan naman sa, well, as usual naman dahil nakakaranas ng mga pag-ulan. So, medyo okay pa po yun. Dito sa bandang Mindanao, silipin natin kung mataas. Well, wala tayong magiging komento pa rin. Dahil makikita natin, napakababa ng heat index sa kanila. Maging sa Zamboanga Peninsula, kaya hindi na natin ibabalita dahil automatic ay nasa normal lamang o halos normal o caution lamang ang inyong magiging heat index po. Napakababa ng inyong heat index yan. So, wala tayong magiging problema. Ang magiging problema lamang dito, lalo na sa extreme Northern Luzon, lalo na sa may bandang Silangan o hanggang Central Luzon, na umaabot pa rin sa halos mahigit 40 degrees Celsius ang kanilang heat index dyan. Samantala, kung itatabi naman natin sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw sa may pinakamainit nga na air temperature nga po at nagtugma naman sa heat index. Kaya expected pa rin ngayong araw ha, magiging mainit o maalinsangan ang bahagi ng yan ha, sa Northern Luzon, lalo na sa Tugigaraw, Santiago at Central Luzon ha. So nangunguna ang Tugigaraw sa napakamainit ang air temperature, 35.6 degrees Celsius sa kanila. At sa lowest temperature sa Baguio ay almost stationary lamang na 18.2 degrees Celsius. Pagdating sa ulan ay inulan ang Calapan, Oriental Mindoro, gaya na ating sinabi, uulanin talaga sa kanila dyan at inabot sila ng 68 mm na total rainfall. Wala pa rin kaming naging total rainfall dito sa amin sa Caloocan since kahapon at nung isang araw. So wala pa rin kaming nadadagdagan sa total rainfall sa amin sa Caloocan. Outside humidity, medyo mataas ang concentration, 80%. So watch out po sa inyong outside temperature. Kung mataas ang outside humidity, asahan ng sticky na alinsangan ha. Kung mababa naman, well, medyo comfortable yan. Magandang pong pakiramdam sa katawan po yan kapag mababa naman ang ating air temperature at mataas ang ating outside humidity. Yung problema nga lang, mahirap magpatuyo ng mga sinampay at mataas ang risk na makasira ng ating mga electronic equipment dahil aamagin po yung ating mga electronic equipment. So, yun lamang ang magiging side effect niyan. At bumaba ito ng 8% since last hour. Mataas naman ang ating atmospheric pressure dito sa Metro Manila. So far, 1,011 hectopascals ang reading ng aking barometer dito sa Caloocan and steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status ay nasa high tide pa rin tayo pero bumababa na po yung sea level nito. May mahigit 1 hour and 43 minutes pa po para mag-minimum low. So, titingnan natin kung kanina ba ay umabot ba sa mahigit 1 meter at yung susunod kayang high tide ay aabot sa 1 meter. Well, pinakamataas mga mamayang gabi na po, 0.5 meter lamang. So, mababa. Mababa yung pinaka-highest sa sea level. Hindi kagaya kaninang 6:23 AM, umabot ng halos 1 meter o 0.9 meters ang taas nito kanina. Ngayon, bumababa na po siya. So, siguro ay around mga 0.6 meter na lamang estimate ko ang level na ngayon ng sea level natin. So, medyo malalim-lalim pa rin yan. So, sa mga mangingisda natin, lalo sa kanluran, lumalakas na naman ang ating bugso ng hangin dyan dahil po sa ating habagata. So, ingat po. At sa silangan naman, so far, ay wala tayong masyadong maalon pero yung gale force winds natin ang pag-iingatan natin mga folks. Dahil kung titingnan natin sa weather advisories mula sa mga data feed ni Pag-asa at kay Lods ay makikita natin ay yung sea level umaabot nga ng 0.6 to 1.2 meters na sea level nga po. So makikita natin ang ating yung wind forecast mula sa data mismo ni Pag-asa. Makikita natin mga light to moderate ang bugso ng hangin. At inasahan pa rin natin ang 0.6 na taas. Pero bumababa na nga po yan at nasa kasalukuyang 1.6 meter yan sa bagong kalalabas lamang ng data forecast weather conditions mula sa data feed ni Pag-asa. So kung gusto nyo malaman yung mga data ni Pag-asa maging sa mga forecast conditions, dito nyo po makikita yan sa under weather forecast and conditions dito sa weather advisories sa Pilipinas. Kapag sinabing weather advisory sa Pilipinas, kasama dyan ang report ni Pag-asa, yung officially Pag-asa. Maging ang Tropical Cyclone Bulletin. Dito na rin makikita lahat. Sa gusto nyo makita ang official record data ni Pag-asa pa rin. So, kompleto po tayo at hindi po tayo namimiss maging sa mga official reports ni Pag-asa pa rin sa gustong malaman. So, balik tayo sa ating dashboard ay ang ating outside air quality ay moderate pa rin, 56 index. So, magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga so far.
Sa ating almanak, sumikat ang ating haring araw, 5:28 AM po, at lulubog po ito mamayang 6:27 AM. So, ito na ang huling sunrise ng ating hot dry season. Huling moonrise sunrise na po natin ito yung ating haring araw, yan na po ang magiging huling sunrise niya. Pagpasok po ng alas 10 ng umaga, ay tingnan na rin natin. Silipin natin sa ating astronomical event. Yan. Eksakto 10:43 AM po ay magpapalit na po ang ating season. Magiging habagat season na po tayo. Sa Northern Hemisphere, tinatawag nila itong summer. Summer pa lamang sa kanila yan sa mga taga Northern Hemisphere po. Kasi yung direct na tutok po ng haring araw ay dito po. Yung pagka-parallelism ng sinag ng araw, pa ganyan. So, makikita ninyo, ang Northern Hemisphere po ang mas makakaranas ng summer nila, yung summer. Dito sa Pilipinas, kung titingnan nyo po, hindi siya equivalent o hindi siya equilateral sa direct sunlight. Kaya po, sa atin, hindi po summer. Kundi yan yung mga panahon na kung saan ay malakas po o meron tayong habagat o southwest monsoon. Kaya po tinatawag natin yan na tag-ulan sa atin sa Pilipinas o habagat season. Kaya nakalagay po dyan, nilagay na natin dyan na automatic wet season o habagat sa atin yan sa Pilipinas. Pero nanatili pa rin sa mga taga Northern Hemisphere, ito ay summer solstice o summer pa lamang yan sa kanila. So, 10:43 AM pa po magpapalit ang ating season. So, ito na po ang magiging huling hot dry season natin ngayong umaga. At yan na rin ang huling sunrise niya na pagiging hot dry season ng ating haring araw po. So, once na pumatak yan ng alas 10:43 ngayong umaga, ay automatic ay pasok na tayo sa summer solstice po. So, yun lamang po ang ating masasabi so far. At sa ating namang moonrise and moonset, so far, nasa 25% illuminated na lamang na waning crescent po ito. Magmo-moonrise po ito bukas na po na madaling araw, 2 o'clock AM, dahil kung titingnan natin dito, ay palubog pa lamang ang ating buwan o yung moon. Ayan o. Nasa elevation, 60 degree elevation pa lamang po yan. So, makikita nyo pa yan dyan sa itaas, sa may bandang west section. Yan, sa may west section. Palubog pa lamang siya sa may bandang western horizon. So, makikita nyo pa yan. Pero, magmo-moonrise uli yan mamaya. Actually, bukas na madaling araw, 2 o'clock AM. At lulubog ito kinabukasan na ng hapon at 2:09 PM. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado at Linggo nga po, inaasahan na natin ang maulan na maghapon. May localized thunderstorms po na 100% chance of rain. Bukas ay mataas pa rin ng chance na pag-ulan natin, at least 87%. Pero asahan din natin ang localized thunderstorms, lalo na sa mga afternoon rain showers natin. So, constant po yan mga folks. Highest and lowest temperature expected maglalaro, 28 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po mula sa Himawari 9 ni Pag-asa. Sa data feed ng satellite imagery ni Pag-asa ay makikita natin ang malawakang klase ng ulan na ito. Dulot po ng ating habagat ay nagpapaulan na ngayon sa halos buong Palawan area. Ingat po sa mga pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho dyan ng anumang lupa. Mula sa bahagi nga po ng El Nido, Mapacoron, Palawan man yan, Puerto Princesa hanggang sa dulo na po ng Balabac, damay na rin ang Kalayaan Group of Islands sa may bandang West Philippine Sea na makakaranas ng grabing ulan po at posibleng pagbaha. Ingat na lamang po mga folks sa mga kababayan natin at nakakaranas na rin ng mga overcast at mga mauulap na paligid ang kaluran nga po ng Zambales, kasama na ang buong kaluran ng Mindoro, West portion sa Visayas at Mindanao na nga po yan. So makikita natin, mag-isa sa Zamboanga Peninsula, nakakaranas na kayo dyan ng kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers. Pero kung do-double natin sa Himawari GMA para sa heavy rain potential, kung mataas din ang malawakang heavy rain showers, yan, antayin natin mag-load yung mga frames. Yung latest load frames ay eksakto naman na may heavy rain talaga.
na mararanasan ang mga taga Zamboanga, Sibugay at dyan sa buong Zamboanga Peninsula. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha. Ganon din sa west portion sa Visayas, lalo na dyan sa bahagi nga po ng Panay Island. Yan. Kasama na ang Iloilo na nakakaranas. At dyan sa bahagi nga po ng Negros Region. So, buong Negros Occidental ay makakaranas ng malawakang ulan. Yan, moderate to heavy rain showers po. At sa buong Palawan. At sa hilagan naman ng Luzon, dyan sa may bandang Zambales, unti-unti. Kaya posible rin maulanin ang Metro Manila. Depende sa daloy ng cluster nito ng kaulapan. Pero mataas ang forecast sa atin na tayo iulanin. Kaya nagiging makulimlim tayo minsan na. So very overcast tayo ngayon sa Metro Manila at Calabarzon area. Sa extreme North Luzon, yan, mas katamtaman ang panahon sa kanila. Lalo na sa dulo ng Ilocos Region, Babuyan Islands at dulo ng Cagayan Valley. However, may mga forecast pa rin kayo sa hapon na makakaranas kayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Lalo na dyan sa may bandang silangan nga po ng Isabela, pababa na yan ng Quezon Province mula Kasiguran, Aurora, all the way pababa na yan ng bandang Atimunan, Quezon. Mula naman sa pababa ng bandang Apayao hanggang dyan sa may bandang Mountain Province, kasama na ang Abra, yan, sa Mountain Province, at Nueva Vizcaya, kasama na ang parte nga po ng Benguet at La Union. Despite na medyo moderate tayo dyan, anytime makakaramdam din tayo ng mga isolated rain showers, lalo na sa mga afternoon showers natin. Ganon din sa Central Luzon, nakataas din ang forecast na maaari tayong ulanin dyan na may mga localized thunderstorms. Papasok na yun ang bandang Angeles, Pampanga, Bulacan at Metro Manila na rin. So, importante ngayon ang payong, anytime na pwede tayong ulanin dyan na may kasamang localized thunderstorms dahil umiiral na po ang ating southwest monsoon na o yung habagat na. Yan, nagtatabas na siya dito. Kaya makikita nyo, nanggagaling sa Timog Kanluran po ang daloy ng hangin at may dalang ulan, yung ulap. Makikita ninyo yung galaw niya. So, asahan na natin na magiging maulan po, magkakaroon ng mga posibleng intermittent rain showers, kabilang na ang bahagi ng Calabarzon. Yan. At mula sa may Bicol Region naman po, buong Camarines Norte at rest ng Bicol Region, magiging gloomy, overcasting kayo dyan. Asahan na mga moderate na heavy rain showers po ang iiral. Lalo na dyan, dyan sa area ng Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon po. Nakakaranas kayo ngayon dyan ng heavy rain potential, kabilang na ang isla ng Burias, Masbate at dyan sa bandang Tikaw Island. So halos buong bahagi ng South Luzon mula Marinduque hanggang Romblon at Masbate ay nakakaranas kayo ng very gloomy na paligid. So expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidat at pagkulog. And the rest ng bahagi naman ng Visayas, nakakaranas nga po sila ng malawakang ulan, ang Panay Island, nabanggit na natin. At mula sa Central Visayas ng Cebu at Bohol, at despite na medyo gloomy at overcast kayo dyan, expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po maging sa hilagang bahagi ng Leyte at Northern Samar area sa silangan ng Visayas. Moderate to heavy rain showers naman ang umiiral mula dyan sa bahagi nga po ng Borongan, Eastern Samar, Dolores, pababa na yan ng Guian, Eastern Samar, dyan sa eastern portions ng Samar. Sa Leyte naman, ang parte nga po ng San Francisco, pataas na yan ang bandang Abuyog at Baybay, maaari ding ulanin ang parteng Tacloban at Ormoc dahil nga po sa traversing ng trough, galing nga po sa southwest monsoon nga po dyan. At nagtatraverse na rin ang bahagi nga po, medyo kumama lamang yung range ng Intertropical Convergence Zone. Nandito pa lamang yan sa may bandang Palau, yung concentration ng Intertropical Convergence Zone. Hindi pa masyado nagpapang-abot sa may Mindanao, kaya hindi pa na ninyo mararamdaman sa Mindanao, kabilang na ang east portions ng Surigao Region hanggang Davao Region. So medyo katamtaman, medyo mas maaraw kayo muna dyan. Pero yung mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa Davao Region and the rest ng central ng Mindanao sa Bukidnon, ay nakataas ang forecast, at least 80% daw. So, maaari pa rin kayong ulanin, lalo na sa bandang hapon po, sa gabi o madaling araw. Maulan pa rin ang umiiral sa bahagi ng Surigao Region, lalo na dyan sa Dinagat Islands at sa Siargao Island. Ingat po, dahil may mga cluster po ng heavy rain showers na umiiral dyan. And the rest ng Surigao City. So, may mga kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulong ang iiral. Pero mula Agusan del Norte, Misamis Oriental hanggang Cagayan de Oro, sa ngayon medyo katamtaman po kayo. Pero overcast po ang inyong panahon dyan o yung forecast ng inyong panahon. So anytime pwede kayong magkaroon pa rin mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Kung sisilipin naman natin yung ating rainfall forecast para ngayong araw. Yan sa ating rainfall forecast para ngayong araw, yung validity niya
ay 8 o'clock. Kung titingnan natin dito ay ang kanluran nga po ng bansa, mataas na tsansa ng pag-ulan. Kabilang na ang west portion sa Visayas, Mindanao, Palawan o buong Mimaropa area. Magiging maulan din ang bahagi nga po ng South Luzon, kabilang na ang Bicol region. Ayan, so may maliit na tsansa sa Metro Manila. Pero sa extreme Northern Luzon, medyo gloomy lang ang magiging panahon. So mga isolated lamang na mga mahina at katamang-tamang pag-ulan. So hindi masyado matindi ang magiging buhos ng ulan. Magkaroon man mga ilan lamang na mga pag-abon o mga light rain showers. Hindi kagaya din sa may bandang kaluran na moderate to heavy rain at posible pang mag-violent rain showers dyan. So watch out po yan sa may Mimaropa at kanlurang bagay ng Visayas sa Mindanao, kabilang na ang Zamboanga Peninsula ha. May mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan ng iiral sa may bandang central ng Visayas. So may mga ilang light to moderate showers na iiral nga po na binanggit natin kanina. At dyan sa may bandang silangan ng Mindanao, kabilang na ang Surigao region po at dyan sa Eastern Mindanao area. Ganon din sa may bandang Davao region, magkakaroon din pa rin kayo ng mga ilang light to moderate showers dahil sa maaaring mag-recovery yung daloy ng Intertropical Convergence Zone within 48-hour period. So, yan ay yung forecast na yan ay for 12-hour period po, over the next 12-hour period po. So, kaya nasa 8 o'clock AM onwards tayo at mamayang hapon, 2 o'clock PM naman ay magiging mas maulan daw ang Visayas. So halos buong Visayas magkakaroon ng mga ilang moderate and heavy rain showers po, kasama na ang South Luzon at Mindanao. So halos buong Mindanao, kabilang na ang Northern Mindanao, East at Southern Mindanao, makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers daw dyan mamayang hapon. So wag baliwalaan kung sa Mindanao ay medyo maaraw kayo dyan. Expected pa rin ang mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon po. Yung mga afternoon showers natin ay patuloy pa rin. Magiging maulan pa rin ang bandang Palawan at west portions ng Mindanao sa Zamboanga Peninsula. Pero dito sa pati pa rin ng Luzon o Calabarzon, may mga maliliitan lamang na tsansa ng pag-ulan kasama na ang Metro Manila at extreme Northern Luzon. Pumasok man ang forecast, maaaring mga pag-ambon-ambon lamang ang iiral niyan mamayang hapon. So hindi masyado matindi ang magiging pag-ulan natin sa Luzon. Ang magiging matindi lamang ang magiging pag-ulan sa hapon ay bandang Visayas nga po at Mindanao. So take note yan sa mga babahaing area at mamayang gabi naman ng alas 8 onwards ay magkakaroon na po ng malawakang pag-ulan daw ang hilagang kanluran ng Northern Luzon. Mula Pangasinan, kasabay ang Central Luzon, Zambales, La Union at ilang bahagi ng Ilocos Sur. Magiging maulan din daw ang parte nito ng Isabela, Pagitan. So madadamay ang Ifugao Mountain Province. Hanggang dyan na nga po sa may bandang Angeles, Pampanga at maaari ding ulanin ang Metro Manila. Siguro mga light rain showers lamang to moderate ang maaring ulanin sa atin sa Metro Manila hanggang Cavite at Batangas. Ayun, siguro mga light to moderate rain showers at isolated po ito na may localized thunderstorms. So watch out na lamang po. Patuloy pa rin na magiging maulan sa bandang Palawan, lalo na sa may bandang Puerto Princesa. Ilang light to moderate and some heavy rain showers daw ang iiral. Ganon din sa may west portion sa Visayas. Pero kalimitan dito sa may bandang west portion sa Visayas at Mindanao, mga light to moderate showers ang iiral. Mangilan-ngilan lamang sa General Santos hanggang Sarangani kayo makakaranas ng biglaang heavy rain showers na biglang hihina din kaagad. So yun po ang magiging forecast natin ngayong araw hanggang gabi na po yan ha mga folks. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, gaya ng ating inaasahan, yung binamantay natin na high anomaly at mayroong mataas na favorable wind circulation dyan sa may bandang hilaga ng Guam ay naging C95W na po as in west low pressure area. Namataan ito kanina sa laying 1,600 pero ngayon as of 9:30 AM, sukatin muli natin. Ang magiging reference point pa rin natin ang Ambabuyan Island. Nasa layo itong 2,447 km. So 2,447 km. Silangan ito ng Babuyan Island. Sa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility or dito sa hilaga ng Guam pa rin po mga folks. Kung titingnan natin yung pinaka-actual Himawari satellite imagery, ay makikita natin na hindi pa naman ganun ka-sufficient o yung organized development ito, pero yung cluster ng kaulapan niya ay unti-unti na nga pong lumalakas na. So nagkakaroon na siya ng upward low convection at unti-unti na nga pong nagkakaroon ng bahagyang circulated
formation. Yan, kung titignan po natin ng malapitan, medyo meron na siyang bahagyang upward low convection na nakikitaan sa satellite imagery. Pero dahil napakahina pa lamang ng development nito, kaya hindi pa masyado napapansin dito sa satellite imagery, hindi pa masyado pansin. Pero at least yung vertical at horizontal wind shears niya ay kitang-kita na natutulak dito sa kanya mula sa timog silangan. Kaya malakas yung kanyang upward low LLC niya. Tinututukan na rin yan ng mga ibang weather agencies, kaya isahan yan. Mangunguna na naman si Japan Meteorological Agency na magtataas ng kanilang forecast para dyan kay 95W anytime. So para makasiguro tayo, tingnan natin yung tropical cyclone advisories na mga iba't ibang weather agencies gaya na lamang ni Joint Typhoon Weather Center or Japan Meteorological Agency. Mula sa ating ensemble forecast, wala pa tayong nakikitaan na aktibo rito. So hindi pa talaga siya hindi pa masyado siya napapansin as active low pressure area. Ayan nga po, kay Japan Meteorological Agency ay isa na itong low pressure area at 1,008 hectopascal central air pressure. Magiging active low pressure area ba to for the next 24 hours? Hindi pa rin po. So natiling low pressure area for the next 24 hours. And then within the next 24 hours uli, nanatiling low pressure area pa rin siya ayon kay Japan Meteorological Agency. So, ibig sabihin lamang maliit pa talaga ang chance niya sa ngayon na maging isang active na low pressure area o maging aktibong bagyo pa sa ngayon. Kitang-kita naman sa forecast ng GMA. So, mula rito sa ating computer-generated tropical cyclone sector, as of 9:30 AM na ngayon, nasa 1,009 hectopascals na po yung central air pressure niya. At nasa starting point pa lamang ito na 28 km per hour at bugsong umaabot na 36 km per hour. So medyo mahina pa at hindi pa ganun ka-organize yung kanyang development circulation. So mahaba-haba pang obserbasyon ang mangyayari para kay 95W. Pero may mga pag-ulan ng umiiral dyan sa may bandang north of Guam. So kung may mga Pinoy tayo dyan sa north of Guam ay medyo bantay natin maigi. Ayan o. So nagkakaroon na siya ng eloping. Ayan o. Nagkakaroon na ng parang paghigop dun sa low level convection niya. Ibig sabihin lamang meron ng tumutrumpo dyan sa gitna na yan. Kapag yung behavior ng kaulapan sa mababang altitude ay nahihigop na niya, yan o, nababaltak niya. At dito naman medyo nababaltak na rin. So nagkakaroon na ng swirling, ayan o, nagkakaroon na ng Coriolis. Yan. Makikita naman ninyo yung Coriolis at yung hatak dito sa Timog Kanluran. So nagkakaroon na ng parang yung tinatawag ko na cloud 9 formation, yung parang 9, yan, yung daloy ng hangin, nagkakaroon na siya ng parang cloud 9 formation. Tawag ko lamang po yan, cloud 9 formation, yan. Kaya cloud 9 dahil ganyan ang galaw ng hangin sa itaas at yung galaw naman ng hangin sa katimugan ay paganyan. So kung bubuin natin yan, if further natin yung mga wind circulation niya, ganyan. Yan. So, nagkakaroon na siya ng cloud 9 formation. Yan ang tinatawag ko dyan, cloud 9 formation. Kasi nagno-9 na naman siya. So, ganun po ang observation natin dyan. Kaya patuloy natin babantayan. Bagamat mahina pa talaga yung kanyang organized development. So, wala pa tayong inaasahan na forecast ensembles. Wala pa po. Dahil mahina pa naman po siya. Pero aktibo na siyang tinututukan ng actual satellite imagery courtesy of NOAA. Kaya mula sa ating tropical cyclone o global forecast assessment monitoring para sa ating tropical cyclone strike probabilities at further forecast niya, kung sakali man na maging aktibong low pressure area man ito, kung sakali. Mula sa ating West Pacific Basin ay makikita natin mahina pa lamang o manipis pa lamang yung favorable niya. Numinipis po yung favorable niya. Hindi kagaya din sa may bandang Papua New Guinea, napakataas o. Kaya lang walang vorticity. So hindi siya significant na isang aktibong low pressure area. Pataas lamang yung favorable ng hangin dyan sa area. Kaya malawakan ng ulan dyan. O halos binabaha. Pero yung kanyang vorticity wala. Hindi kagaya nito ni 95W ay medyo meron pa rin siyang vorticity. Moderate po ang kanyang vorticity. Kaya potential pa rin talaga siya o may potential pa rin siyang maging isang aktibong low pressure area. Ayun o, napakataas na rin dito yung kanyang cyclonic relativity, yung posibleng pagiging bagyo niya o yung cyclonic circulation niya, mataas na rin talaga. Ayun o.
So high na siya. Sa horizontal anomaly naman, gaya na ating analysis kahapon, medyo nagmo-moderate to high na rin po. Kaya nagtutugma sila, kaya mataas ang tsansa pa rin niya na maaaring maging isang aktibong low pressure area ito o maging ganap na bagyo po sa mga susunod pang mga araw. Pero as of 8 o'clock AM nito ay wala pa, ganyan pa lamang yung kasalukuyan niyang development. So hindi pa ganoon katindi yung organized development. Mula sa global spectral model rather, makikita natin ay medyo yung tuloy-tuloy na circulation na dito ay makikita natin medyo pakanluran nga po ang nagiging kilos dahil po sa presensya ng ridge of high pressure area dito. May ridge of high pressure area kasi dito yung high pressure area sa may bandang silangan ng Japan. Kaya yung anumang low pressure area dito nakakabig tuloy o naitutulak pakanluran. So nangyayari itong C95W, kumikilos tuloy pa kanluran tuloy. Generally, dapat northwest ang kilos niya. Pero dahil tinutulak siya ng ridge of high pressure area dito, ay naitutulak siya pakanluran muna. Kaya may potential pa itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility kahit sandalian lamang. Since hindi naman ito makaka-apekto masyado sa Pilipinas dahil masyado na itong mataas at malayo na sa area ng kalupaan ng bansa. However, dahil binabantayan itong invest, baka maging isang ganap na bagyo ito na makakapaghatak naman sa ating habagat o magpapalakas ng ating habagat kung sakali. Kaya hindi pa rin natin pwedeng baliwalain kahit na hindi makakaapekto masyado yung circulation nitong si Invest 95W. So malinaw yan ha. May mga ilang Coriolis circulation din na mamataan sa silangan ng Mindanao dito. So unnatural pa kung yan ay magiging isang aktibong low pressure area dahil hindi pa naman natin masyado namamataan dito. Wala pang masyadong favorable sa kanya. So, tingnan natin. At mula sa mean sea level pressure nga po niya, ayan po yung ridge of high pressure area. Kaya yung circulation dito ay naitutulak pa siya pakanluran muna. Yan. Yan medyo naitutulak patuloy siya pakanluran na may tendency pang makapasok ng ating PAR. So, tututukan natin yan maigi mga folks. Pero dito sa may bandang silangan ng Mindanao, na may circulation dito ay hindi naman nakikitaan na may bumababang atmospheric pressure. So, wala. Mula naman sa tropical cyclone strike probability ay nasa 70% na po yung kanyang tropical cyclone strike probability niya. Ibig sabihin, mataas ang tsansa daw niya na magiging isang active low pressure area or ganap na bagyo. Base dito sa genesis within 72-hour period. At makikita ninyo, pahilagang kanluran nga po ang kilos niya base dito sa forecast track niya. Pero dahil nagkaroon ng ridge of high pressure area dito, ay makakabig pa siya pakanluran muna. Medyo papakanluranin muna siya ng galaw, then saka na ito kikilos pahilagang kanluran, ganyan. Kailangan muna niya lumayo ng konti dahil sa ridge of high pressure area. So, malinaw na pahilaga naman ang kilos nito at walang significant na makakalapit ito sa Pilipinas. Dahil sobrang taas na niya ng kanyang location o mataas na masyado yung location niya. So, yun po yung pinakamaliwanag dyan at kasabay niyan ay walang ang bandang Guam lamang ang maapektuhan ng tropical cyclone strike probability niya, hindi masyado sa Pilipinas. So, in 96-hour period po o bukas po, yan, o bukas yan sa Pilipinas, alas 8 daw ng gabi, ay patuloy pa rin na kumikilos ito pahilagang kanluran. So, maapektuhan na unti-unti ang bandang Southern Japan. So, mukhang magiging maulan po sa Japan sa mga susunod na araw. So, sa mga Pilipino natin sa Japan, in T120-hour period, ay saan po magiging maulan na po dyan sa may bandang southern part ng Japan So, maring madamay ang Tokyo na magkakaroon ng mga pag-ulan. So, take note yan mga folks. Yan, tingnan natin sa T120-hour period. Ayan, uulanin na nga ang bandang southern part ng Japan. Ayan, kasama na ang South Korea. So, anong araw ito? June 25 po ang expected niyan. So, mga this coming week, mga Wednesday. Yan. So, sa mga Pilipino natin dyan sa Japan at South Korea, ay expected po this coming week ay magiging maulan po sa inyo dyan. Dahil may lumalapit po dyan na isang low pressure area. Kung hindi man ito maging ganap na bagyo, yung surface trap naman niya ay magdadala ng malawakang ulan sa ilang bahagi ng katimugan ng Japan at South Korea. At least 5 to 10% sa may bandang South Korea.
Medyo tumataas dito sa may bandang Jeju. Alam ko Jeju Island yan sa may bandang South Korea po. Mga at least 10%. Pero sa Japan, maabot na sa 20% yung magiging epekto nila dyan. And the rest ng Southern Japan at Central Japan na magkakaroon ng malawakang pag-ulan dyan. By Wednesday siguro, Tuesday o Wednesday. So maliwanag yan mga folks at least meron tayong actual forecast para sa mga uulanin ninyo sa inyo dyan sa Japan at South Korea. Wala naman sa mga computer-generated tropical cyclone forecast system natin na ginagamit, courtesy pa rin syempre ng Weather Nerds at Tropical Tidbits. Pakikita natin dito is yung circulation ni 95W dito, papalapit ito ng Southern Japan. Pero tila merong susunod sa kanya, mukhang may susunod sa kanya na panibagong low pressure area daw. Anong araw ito? Yan, i-post natin, i-slow animate natin. Mga June 27, so bago matapos ang buwan. Mga weekend, next weekend, mukhang meron tayong susunod na babantayang low pressure area ha. Pero long range forecast po ito, so hindi pa natin significant na makikilala ito kung mayroong susunod talaga kay 95W. Yan At mukhang aggressive po ito ha. At kung titingnan natin sa animation, pahilaga rin ang lumalabas na kilos nito. Kay ECMWF naman, aktibo na rin yung pinapakita kay 95W pero mahinang low pressure area lamang. So mga hanggang tropical depression ang estimated natin dito. So walang sapat na kakayahan siya na makahatak muna sa ating habagat. Yan. At wala naman nakikita na susunod sa kanya. Hindi gaya na pinapakita ni GFS. At kay NAVGEM naman, kung titingnan natin dito, ay yung C95W, dito medyo magulo yung forecast ni NAVGEM kay 95W, pero malinaw lamang na nabuo na rin siya. Yun. At yung ating southwest monsoon, nakikita naman natin sa kanluran, malakas din dito. So, mas aggressive yung forecast ni NAVGEM. Pero dahil magkakatugma naman sila na may mabuong low pressure area sa hilaga ng Guam, ay highly considerate na talagang aktibo yung development nitong C95W or binabantayan natin na C95W. Yon. Ang kagandahan lamang nito, hindi ito dadaan sa bansa or tatama sa kalupaan. Bagamat yun nga, may maliit na tsansa pang makakapasok ito ng ating PAR sa mga susunod na araw. So tingnan natin maigit, babantayan pa rin natin ito mga folks hanggat hindi siya lumalagpas sa ibabaw ng ating Philippine Area of Responsibility rito. Hanggat hindi siya nakakalagpas dyan, ay tututukan pa rin natin yung development ni 95W. So mula sa ating monthly rainfall stock natin sa Pilipinas, wala na po tayong drought, napakaliit na po, pero yung above average rainfall natin, yung monthly rainfall averages natin mataas na. Sa halos buong Luzon, west portions ng Visayas at Mindanao mataas na. Yan, so paliwanag lamang na talagang tag-wet season na natin o tag-ulan na sa bansa. Dahil halos entire ng Pilipinas ay mataas na ang naging mga pag-ulan. Yung drought index natin mababa na o maliit na rin. So mga normal na siya, halos normal na yung drought index. So wala nang naka-alarm o yung posibleng pagtaas ng drought index, kundi ang pagtaas na po ng ating monthly rainfall o yung ating rainfall average natin. Yung daily rainfall averages natin ay mataas na rin. So wala tayong magiging komento na ngayon dito. Yan, ito yung data feed ni Pag-asa. So makita natin dito, ito yung since nung hanggang May ay mataas pa rin yung alinsangan natin, yung pagka-drought niya sa may bandang extreme Nodo Luzon. Kasama na ang bandang Bulacan, damay ang Metro Manila. Yan ay hanggang May po. Pero pumpagsok ng June ay hindi na yan effective. Wala na po yan dahil mataas na sa atin yung ating average rainfall na. Tumataas na po. Kaya makikita dito ay napakaliit na lamang ang drought classification sa kanya. Ayun maliit na talaga. So, wala po tayong magiging drought warning ngayong buwan so far. Kaya wala tayong masyado magiging komento. Pero watch out dahil magiging intermittent na po ang mga pag-ulan natin sa Pilipinas. At mula naman sa global mean temperature, tingnan natin kung nag-update na po si Japan Meteorological Agency na rin sa data feed. Yes, at mapareho na rin sa pinapakita ng monthly seasonal cycle natin na bahagya rin bumaba. So, confirm, maging sa Southeast Asia ay bumaba na rin
mula sa highest of 0.52 degrees Celsius last May o last year, ngayong taon nitong huli ng May ay 0.43 degrees Celsius na lamang po. So ibig sabihin ay bumaba rin o bahagya rin bumaba yung ating global temperature sa mundo. So medyo good news, pero wag natin babaliwalain dahil again nasa border pa rin tayo ng 1.5 degrees Celsius warning limit. Kailangan bumaba yan at least 1.4 below yung ating warning limit para mag-normalize muli yung ating global temperature, medyo makontrol po natin. So sana sa mga mayayamang bansa, wala pong maitutulong yung pagyaman ninyo kung ang buong mundo naman natin ay masisira lang. So lahat po tayo sa buong mundo, damay-damay na po na madidisgrasya po rito. So wala pong mangyayari sa yaman po ninyo kapag nasira po ang ating mundo. Yun po sanang isipin ninyo bago yung pagpapayaman, lalo na sa pagre-release ng coal at yung emission ng pag-init sa ating mundo. So isaalang-alang po ninyo na mataas pa rin ang ating global warming. Ayan nitong huli na lamang kay Hadcats ay nasa 1.6 degrees Celsius. Kay NOAA, 1.54. So, lagpas pa rin tayo sa warning limit. Yan. So, hindi pa rin maganda yan mga folks ha. Kay NOAA na mismo galing yan ha. At ito naman yung kay Berkeley. Kay Berkeley, ganun din. 1.5 din kapareho kay NOAA. So, maliwanag lamang yan mga folks na hindi pa rin maganda ang sitwasyon natin. Maging sa ating land and sea temperature, mataas pa rin po. Yan, at least dito medyo bumaba siya ng konti mula last year, then this year medyo bumaba siya yung temperatura sa dagat. Pero sa land medyo mataas pa rin, lagpas pa rin talaga ng 1.5. So, wag po natin babaliitin yan dahil lagpas pa rin tayo sa pinaka-border limit ng ating global temperature. So, pinahapyaw ko lamang ito mga folks para lang makita natin yung update mula kay Japan Meteorological Agency kung bumababa rin ang kanilang temperatura o yung temperature record sa buong mundo. So, positive naman mga folks. So, medyo maganda na rin kahit papaano. Sana tuloy-tuloy po ang pagbaba ng ating global temperature cycle para makalagpas na tayo sa pinaka-warning limit na ito na 1.5 degrees Celsius sa susunod na taon sana. Samantala sa Ulat Lindol, well, mukhang mayroon na naman nadedetect na noise ang aking seismograph. So, I'm not sure kung ito ba talaga ay galing sa solar flare or mayroong naghuhukay sa ilalim ng lupa siguro. Kaya tuloy-tuloy yung mga paghukay na yan. Kung yan man ay yung ginagawang underground tunnel natin, yung subway system, so okay lamang po yan. Kaya lang, mahihirapan tayo magbasa ng ating seismograph kapag kaganyan, intermittent noise. Pero so far, wala naman tayo na-detect na medyo malalakas na mga pagyinig so far. Yan, wala naman mula kahapon. So, kung didiretso tayo sa data feed ni PBox, so far, wala siyang latest feedback. Since wala pang update sa akin mula sa data feed ni PBox, so wala pa tayong data, tingnan natin sa iba gamit ang ating real-time world seismic monitoring natin. So, hindi tayo nami-miss sa mga pagyayanig sa Pilipinas. Nakikita natin wala namang masyadong malakas na mga pagyanig na naitatala so far. Medyo marami lang ang cluster sa may bandang Mindanao pa rin. Medyo meron dito sa may bandang area ng Zambales pa ba to? Sako pa ba ito ng Zambales o Pampanga? So may pagyanig din dito, magnitude 3.7. Bagamat mahina naman, pero wala po tayong dapat i-kampante dyan kapag may mga ganyang mga paghinig. Lalo na sa may bandang southern part na Mindanao yanigin talaga sa paligid na yan. So medyo watch out pa rin sa mga potentially na mga sunod-sunod na pagyayanig po natin. Lalo na sa may bandang Cordillera Administrative Region. Sa ngayon, medyo kalmado naman yung Cordillera Administrative Region. Wala masyado tayo yung latest na mga pagyanig dyan. Yan. So, malinaw naman siguro na wala tayong inaasahan na medyo may mga sunod-sunod na mga pagyanig. Maging sa data feed ni PBox, kahit silipin natin, wala namang pumasok na malakas-lakas na mga pagyanig. Dahil hindi pa nag-update ngayon yung aking local latest earthquakes mula sa data feed ni PBox. Tingnan naman natin yung
historical earthquakes natin, dito natin malalaman kung mayroong mga latest. Dahil tuloy-tuloy pa rin na nagre-record ang AKI system kahit na walang latest update sa real time niya mula sa data feed ni PBox. So for the month of June, yan, i-load natin. Wala ring data. So walang latest data tayo for the month of June so far. So walang data feed. So antayin na naman po natin na magkaroon ng latest data feed. So walang pumasok na data feed ngayong month of June. Yan o. Yung May meron, walang problema. Yung June kasi nagkaroon ng discrepancy yung load. Ayan o, kaya wala lumalabas kasi wala yung latest. O wala. So ang magiging basehan na lamang natin na kung meron tayong aktibong malalakas na mga paginig, ang aking seismograph, wala naman so far, malinaw naman dito, at sa ating real-time world seismic monitoring natin. So far, wala naman tayo nakikitaan dito na malakas na paginig sa Pilipinas. Kung titingnan natin dito, wala. Ang medyo meron lang malakas na paginig ay dito sa labas, sa may bandang Mariana Islands. So silipin na rin natin yung status ng ating mga hydrological dams natin. Well, normal naman po, wala tayong magiging komento dahil sapat na sapat po yung level ng ating mga dam. So kung titingnan natin yung status ng lalo na itong dalawang dam na ito, makikita natin si Magat Dam ay patuloy pa rin ang pagbulusok ng kanyang water reservoir. Ito yung ngayong araw, 177.78. Kahapon, 178. So, ang laki ng nakukonsumo ni Magat Dam, ha? Hindi masyado kay Angat Dam. Ngayon ay 195.66 meters. Kahapon ay 195.81 meters po. So, at least itong si Angat Dam, bahagya lamang nababawas. Pero yung kay Magat Dam ay napakatindi ng pagkonsumo. So, ano ito? Nakadistribute ba ito sa Metro Manila, itong si Magat Dam? Wala tayong idea kung nakatap yan kasama kay Metro Manila. Dahil malinaw na malaki ang nakukonsumo kay Magat Dam, ha? So, kung titingnan natin dito, yung total na consuming niya ay nakaka-negative 15.22 meters na po ang nakukonsumo ni Magat Dam. So, parang bawat araw, ha, mga 1 meter ng 1 meter ang nababawasan. So, take note yan sa mga gumagamit ng NAWASA, nakakonekta kay Magat Dam. Malaki po ang konsumo niya. Yun, 0.41 meters ang nakukonsumo niya in 24-hour period. Hindi kagaya kay Angat Dam, 15 meters lang o 0.15 meters lamang. Yun. Kay Lamesa, mukhang ito naka-off ito. Hindi ito naka-distribute. Si Angat lamang at si Magat Dam ang nakakonsume ngayon. So, malinaw naman po mga folks na mas malaki ang nagiging konsumo ng dalawang dam na ito, si Angat at Magat Dam. Pero mas malakas kay Magat Dam kumpara kay Magat Dam. So, konting tipid-tipid lamang po sa konsumo ng ating mga NAWASA. Yan, lalo na sa nakakonekta kay Magat Dam po. Yan, hindi ko pa nga lang identify kung anong mga lugar ang nakasupply kay Magat Dam. Yan. So, yun lamang po ang ating itipid-tipid lamang sa pagkonsumo kay Magat Dam. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, June 21, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, June 21, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gustong malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating report. Well, sinasahan lang namang mga kalat-katapag ulan lalo na sa hapon o sa gabi dahil umiiral na naman ang malakas natin na habagat ngayong araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.